Isabel's POV. Sumunod lang ako sa mami ni Oliver. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan, di ba? Kinakabahan talaga ako. Mamaya may pagka-Lady Tremaine pala siya. Buti pa si Daddy Damian. Hanep, saan ako kumuha ng lakas ng loob para maki-Daddy? Haha. Mabel, right? Napatingin ako kay Tita Rosie nang tawagin niya ako. Opo, kinakabahan kong sagot. Hindi mo iisiping mommy siya ni Oliver. Kasi parehas sila ni Daddy Damian na parang young looking at pwedeng pumasang kapatid ni Oliver. Ngumisi siya. Halatang ramdam niyang kaba ko. Natatakot ka ba sa akin? Diretsa niyang tanong. OMG, straightforward siyang tao. Kaloka, mas trumiple ang kaba ko. Pero kahit kinakabahan ako, umiling ako tipid ng umiti. Nagulat ako nang tumawa siya. You're scared of me, aren't you? Huwag ka nang magsinungaling, halatang halata sa'yo. Namumutla ka na. She said and then chuckled. Pasensya na po. First time ko po kasi. Sabi ko. Really? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong niya habang naglalagay ng baking sheet sa baking pan na nilabas niya kanina. Wala pa po. Sagot ko. Wow, if ever it will also be Oliver's first romantic relationship. Sabi niya, namula naman ako. Ibig sabihin first girlfriend-boyfriend kami ng isa't isa? Namanghalang ako kasi yung ate ni Oliver ang dami ng naging boyfriend. May ate po si Oliver? Gulat kong tanong. Hindi naman kasi nakakwento ni Oliver yon. Well, hindi naman kasi kami madalas magkasama. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Sa bagay, asar siya sa ate Rayla niya. Matanda ng 5 years sa kanya yon. Nag-aaral yun sa pagiging doktor. Close sila ni Oliver pero bully kasi masyado si Rayla. Kaya madalas mainis sa kanya yung bunso ko. Tita Rosie explained. Ganun po ba? Sagot ko. Wala kasi akong masabi. But let's be serious, Mabel. Mabait akong tao. I can be the nicest mother. Pero once nasaktan mo si Oliver, hindi mo ikatutuwa ang kakayanan ko. My son is still innocent. Mabait siyang bata. He never gave me a headache or any trouble. Sabi niya, napalunok ako. Ramdam na ramdam kong seryoso siya. So I ask you since alam kong gusto niyo ang isa't isa. Please take care of him. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, Mabel. Sabi niya, mabilis naman akong tumango. I won't hurt Oliver. Sabi ko, ngumiti naman siya sa akin. Can I help you po? Tanong ko kasi nakita kong gumagawa siya ng cookie dough. Marunong ka? I mean, mag-bake? Namamangha niyang tanong. Yes po. Yung mami ko kasi nung bata ko, pastry chef siya. Kaya medyo natutuwa ko. Masaya kong sabi. Naalala ko madalas tong bonding namin ni mama, yung mag-bake. Magaling akong mag-bake, pero pag mga ulam na wala ka nang aasahan sa akin. Baka mamatay ka sa sakit sa kidney sa alat or magka-cancer ka dahil laging sunog. Wow, pinabibilib mo ako, Mabel. Alam mo bang may favorite si Oliver na binibake ko? Marunong ka ba ng carrot cake? Marunong na marunong po, tita. Sagot ko, excited ako mag-bake. It's Mommy Rosie. Naku, matutuwa si Rayla kapag nakita at nakilala ka. Pero mas matutuwa si Oliver kung ikaw mismo ang gagawa ng carrot cake niya. She suggested, and then she handed me some ingredients. Napangiti naman ako. Thank you po, Mommy. Sabi ko, ngumiti siya. Nagdiretso ako sa sink para maghugas ng kamay. Halos 1 oras din kami ni Mommy sa kusina bago tumunog ang oven na senyalis na luto na ang cake ko. Si Mommy naman kanina paggawa ang chocolate cookies na sobrang sarap. Nakaka-addict kaya. Pinalamig muna namin yung cake at nagkwentuhan lang. Akala ko talaga masungit si Mommy. Pero nakakatuwa na para mag-best friend lang kami kung mag-usap. O siya, okay na tong cake na to, dalhin mo na kay Oliver. Sabi niya at inabot sa akin yung plato na may cake at 2 tinidor. Baka kasi sabihin ng bunso ko sinusolo kita. Magpapahatid na lang ako ng inumin sa inyo. Sige po, sabi ko at tumalikod na. Tinanong ko sa isa sa mga katulong kung nasaan si Oliver. Nung nalaman kong nasa kwarto niya siya at kung nasaan iyon ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinikilig ako habang papalapit ng papalapit doon.
Inayos ko pang buhok ko bago kumatok pero walang sumasagot. Kaya naglakas loob na akong pihitin ng doorknob. Pagpasok ko sa loob ay pure light blue ang kulay ng kwarto. Ang daming awards and plaques. Wow! Tanging nasabi ko, ang talino talaga ni Oliver. Nakita ko din yung sandamakmak na libro sa bookshelves niya. Teka, nasan ba si Oliver? Napatingin ako sa bintana dahil bukas yon. Naglakad ako at napangiti ako nang makitang nasa labas nun si Oliver. Nakaupo siya sa may bubong. Maingat akong lumabas ng bintana. Hindi niya ako napansin kasi parang ang lalim ng iniisip niya. Nandito ka lang pala. Sabi ko kaya napatingin siya sa akin. I sat down beside him. 7 p.m. na kaya madilim na. Mabel, tawag niya sa akin. Ngumiti naman ako. I handed him the plate. I baked it for you. Favorite mo daw yan, sabi ni Mommy Rosie. Bilis, tikman mo na. Sabi ko. Kinuha niya yung tinidor. Salamat. Sabi niya at sumubo ng carrot cake. Ako naman nakatitig lang ako sa kanya na parang si Gordon Ramsay maghahatol sa ginawa ko. Ang sarap nito, Mabel. Best carrot cake in the world. Malapad naman akong ngumiti dahil sa papuri niya sa binake ko. Thank you, sabi ko. Pero bakit nandito ka? Favorite spot ko to. Mahilig kasi ako mag-stargazing. Sabi niya. Patuloy pa din niyang kinakain yung gawa ko. Napatingala ako at doon ko lang napansin na napakadaming bituin ngayong gabi. At lahat sila nag-i-sparkle sa sobrang ganda. Ganito ba pag in love? Habang kumakain si Oliver ay tinuturo niya sa akin yung mga constellation at iba't ibang stars. Alam na alam mo talagang matalino siyang tao. Kasi base pa lang sa pagsasalita niya at pag-i-explain niya, maiintindihan mo na agad. Ako nga na walang hilig sa science ay sobrang na-amaze sa astronomy. Hindi ko alam pero ramdam ko din na medyo uncomfortable si Oliver. Yung parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Spill it, sabi ko. Tumingin siya sa akin na kinakabahan. Ngumiti lang ako sa kanya. Ha? Kinakabahan niyang tanong. Sabihin mo na Oliver, ramdam kong may gusto kang sabihin. Sabi ko, napahawak siya sa batok niya at inayos ang salamin niya. Kinakabahan at nahihiya siguro talaga siya. Kasi ilang minuto nang nakalipas, hindi pa din siya umiimik. Tumikhim ako. Nailang siyang tumingin sa akin. Ano ba tayo, Oliver? Frank ako ng tanong dahil baka abutin ako ng 82 years old. Hindi pa rin siya nagko-confess. Mabel, ano kasi? Nahihiya niyang pagsisimula. Yung mga flowers at letters. Galing sa'yo yon. Pagtatapos ko sa sasabihin niya, gulat siyang napatingin sa akin. Natawa naman ako. Ang cute ni Oliver. Kala mo siguro hindi ko alam na ikaw nagpapadala nun, no? You are secretly courting me. Sorry, hindi ko nasabi agad. Nahihiya kasi ako at natatakot na baka i-reject mo ko. He said, Bakit naman? Hindi mangyayari yun, no? Salamat, Mabel. Sabi niya, huminga siya ng malalim. Mabel, since alam mo na nililigawan kita, can I ask you to be my girlfriend? Kumabog ang dibdib ko. Parang automatic na may nabuild na circle sa loob ng puso ko. Pero kahit kinakabahan, isa lang ang alam ko. Gusto ko si Oliver. Gustong gusto. Gusto kong maging girlfriend niya. Yes, Oliver. I am officially your girlfriend now. Sabi ko, napangiti naman si Oliver. Siguro dahil sa sobrang saya niya, inayakap niya ako. Sorry, sobrang saya ko lang. Sabi niya, finally, Mabel. Sabi niya, natawa naman ako. I held his hand. We entangled our fingers to one another. Ang saya, ang sarap sa feeling ng in love. I am Oliver's girlfriend. Mabel! Napatingin ako sa tumawag sa akin. Mabilis ko namang pinunasan ang luha ko nang makita kong kumakaripas papalapit sa akin si Oliver at Keisha. Tumayo ako at mabilis na lumapit kay Oliver. Mabilis akong yumakap sa kanya at hindi ko na napigilang mapaiyak muli. Mabel, he called me. Just hearing him call me, somehow gumagaan ang pakiramdam ko. Shh, tahan na. Magiging okay din si Tito. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. At tiningnan ako sa mata bago kumuha ng panyo at pinunasan ng mga luha ko. Paano kung hindi? Oliver, natatakot ako.
Ayokong mawala si Papa sa akin. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko na patuloy pa din ang pag-iyak. Bigla na lang bumagsak si Papa kaninang tanghali. Walang pasok ngayon dahil linggo. Kaya sa bahay siya nawala ng malay. Sobrang namumutla siya. May sakit sa puso si Papa. Kaya grabe ang takot ko. Hindi ko na alam kung paano kami nakarating sa ospital. Iyak ako ng iyak hanggang ngayon. Hindi pa lumalabas ang doktor para i-update ako sa lagay ni Papa. Ipagdasal na lang natin na maging okay si Tito. Kaya niya yan, Mabel. Sabi sa akin ni Keisha. She tried to force a smile para siguro kumalma ako. Han, sige na magpahinga ka muna. Mukhang kanina ka pa umiiyak. Sabi ni Oliver habang inaalalayan akong umupo. I looked at him. At para bang kahit papaano'y napayapa ang puso ko. Dahil alam ko nasa tabi ko siya. 3 buwan na kami ni Oliver. Masaya ang lahat. Masaya siyang tinanggap ni Papa. At sobrang close sila. Ganon din ako sa pamilya niya. Kaya alam ko kahit ganito niya pinapalakas ang loob ko, alam kong apektado siya. Isinandal ni Oliver ang ulo ko sa balikat niya. Umidlip ka muna. Ako munang bahala sa'yo. Sabi ni Oliver. Tumango ako. Pagod na ako, physically and emotionally. Sana talaga maging okay si Papa. Bago ko ipinikit ang mga mata ko, ang 2 pares ng mata ni Keisha na nakatingin sa akin ang natatandaan ko. Family of Mr. Ferdinand Flores? Otomatikong napadilat ang mata ko nang marinig ko ang pangalan ni Papa. Bakit pakiramdam ko'y wala pa ako sa wisyo? Tumayo ako at lumapit sa doktor. Ako po, anak niya po ako. Sabi ko. Tiningnan ako ng doktor na para bang sinusuri. Isn't there someone older than you that I could talk to? Tanong nung doktor. Mabilis akong umiling. It's only her and her dad po. Si Keisha nang sumagot para sa akin. Nagsay yung doktor. Okay. I know you can understand naman pero I'll make this simple. May pumutok na ugat sa may ulo ng papa mo. Critical ang lagay niya kaya kailangan maoperahan agad. Aside from that, mas nakakapagpa-complicated pa sa sitwasyon ng dad mo is yung heart ailment niya. We really need to do the surgery right away in order to save your dad. Pakiramdam ko nag-sink ang buong pagkatao ko. Nasa malalang kondisyon ng papa ko hanggang ngayon at kailangang maoperahan. Then what are you doing? Hindi ba dapat operahan na siya? Hindi ko napigilang tumaas ang boses ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak sa akin ni Oliver. It's not that easy. Mahalagang perang kailangan para maoperahan siya. I'll give it to you. Sagot ko agad sa doktor. Hindi ko alam saan ko nakuha ang guts na yon. Gusto ko lang ay gumaling na ang papa ko. Babayaran ko kayo. Operahan niyo ng papa ko. Nagsay na naman yung doktor. Okay, sign this please. Sabi nito, sabay abot sa akin ng papel. Alam ko naman kung para saan yon. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pang pirmahan yon. Pagkaabot ko pabalik ng papel sa doktor ay tumalikod na ito at bumalik sa operating room. Pabagsak akong umupo sa upuan. Sana gumaling si Papa. Alam kong hindi birong halaga ang hihingiin na kabayaran sa amin ng ospital na to. Han, I can ask Dad for some help. Alam kong willing siyang tumulong dahil best friend siya ni Tito. Oliver said out of nowhere. Siguro iramdam niya yung malalim na pag-iisip ko ay tungkol sa pera. I looked at him and forced a smile. Wag na Han, okay lang. I will find a way. Papa ko siya. Sobra ng abala ng pamilya ko sa'yo. Kaya ko na to. Sabi ko. Magsasalita pa sana siya pero sumandal na lang ako sa kanya. Nakakahiya na. Hindi porket boyfriend ko siya at mas may kaya siya sa akin, ay magte-take advantage ako sa kabaitan niya at ng pamilya niya. Alam ko makakahanap ako ng solusyon para kay Papa. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Nasa ospital pa din kami. Wala pa ding malay si Papa. Under observation siya. Dahil kahit na naoperahan siya ay nasa critical pa din ang buhay niya. Nakita kong nagre-ring ang cellphone ko. Kaya mabilis kong dinampot ito. Napangiti ako nang makitang si Oliver ang tumatawag mula dito. Tiningnan ko si Papa na naka-oxygen ngayon at maraming aparatong nakakabit sa katawan niya. Pa, sagutin ko lang po yung tawag. Balik agad ako. Sabi ko bago lumabas ng kwarto niya at sinagot ang tawag ni Oliver. Han, bati ko dito. Kumusta si Tito? May improvement na ba? Nasa tono niyang labis na pag-aalala para sa papa ko. Stable naman siya ngayong araw. Ikaw, kamusta ka?
Kumusta ang school? Tanong ko. Isang linggo na rin akong hindi pumapasok dahil nga wala ding nagbabantay kay Papa. Okay lang dahil nakapag-excuse ako. Pero kapag tumagal pang pag-absent ko, panigurado hindi ako makakasali sa tournament ng gymnastic. Ayos lang dahil mas mahalaga si Papa sa akin. Okay naman, ito medyo busy ako dahil mag-i-school foundation na. Oo nga pala, ikinukuha kita ng copies mo ng mga lessons nyo para kahit papaano pag pumasok ka, hindi ka behind. Sabi niya sa akin, napangiti ako. Napakaswerte ko kay Oliver, napakabait niyang tao, wala na akong mahihiling pa. Dahil napakalaking biyaya niya bilang boyfriend sa akin. Thank you, hon. Huwag ka masyadong magpapakapagod sa schoolwork. Kaya ka nasasabihang nerd lagi. Pagbibiro ko sa kanya, I heard him chuckle. Nerd pala ah. Boyfriend mo kaya ako? Okay, whatever, nerd boyfriend. Tumatawa kong sagot. I ain't just gonna be your nerd boyfriend. I am also gonna be your nerd husband. He said in a serious voice. Hindi ko alam pero pinanlamigan ako for whatever reason. Tumawa na lang ako. Okay, sabi mo eh. I continued to tease him. Hindi naman kasi pikunin si Oliver, kaya trying hard ako minsan na busitin siya. I am serious, Isabel Martina. You'll never get away from me. Ano mang mangyari, I promise. Sa akin ka pa din babagsak. Why so serious, Han? May problema ba? Tanong ko. Wala naman. Feeling ko lang mawawala ka sa akin. Namimiss lang siguro kita. I miss you too, I said right away. Miss Flores, pinapatawag po kayo nung admin. Napalingon ako sa nagsalita. Nurse siya ni Papa. Sige, pupunta na ako. Tapusin ko lang to. Pakitingnan si Papa, I said. Tumango naman siya at pumasok na sa hospital room ni Papa. Anong meron? Tanong ni Oliver. Wala ba may update lang sa kalagayan ni Papa? No worries. Mag-lunch ka ha? Sabay na kayo ni Keisha. Lagi naman, 'di ba? Sagot nito. Tumawa siya. Ang sarap sa pakiramdam ng tawa niya. Sige na, punta na ako, Han. I love you, Han. Yes, daan ako later bago umuwi. Bisitahin ko din si Tito. I love you. Ako nang nagbaba ng tawag dahil never akong hinang-apan ni Oliver kaya ako na lang lagi nagbababa. Naglakad na ako papuntang opisina ng admin. Sa totoo lang kinakabahan ako dahil hindi pa talaga ako nakakapagbigay ng kahit magkano para sa operasyon ni Papa. Pakiramdam ko kakausapin ako about dun. Nung ma-reach ko ang room ng admin office ay kumatok ako ng 3 beses bago ko pinihit ang doorknob. Halos manlaking mata ko nang makita ko kung sinong nakaupo sa malaking swivel chair. Nakangiti siyang tumayo at lumapit sa akin. Kamusta, Mabel?